May tanong po ako sa inyo. Kapag ka po tayo ay humaharap sa napakatinding pagsubok, pag hindi okay ang inyong situation, nandun ka sa pinaka-downside ng iyong buhay, kanino po tayo humihingi ng tulong? Okay. Maraming beses sa buhay natin, kasama po ako, ay we're tempted to lift, to find or lift something or to someone else. Gaya ng mga distractions, gaya ng mga amusements, events, entertainments, iba't ibang mga nangyayari o iba't ibang mga tao na napagsasabihan natin bago pa tayo lumapit sa ating Panginoon. So, lagi po nating tandaan, this world, dinidistract lang po tayo, inaaliw tayo sa napakaraming mga bagay. Pero, pwede tayong pagbigyan o bigyan ng mga pansamantala at panandali ang kaaliwan, pero pansamantala lamang yon. Kaya lang, habang nalilibang po tayo, di natin namamalayan na ubos yung oras natin, and it will trap in that situation. Nako nyo? Bumabagal yung takbo ng ating buhay. So the title of our topic for today, Let God Lift You Up When You Are Down. Okay. If you want the best, lasting lift when you are down, who will provide that lift for us? None other than, but only our Lord Jesus. Amen? Walang ibang pwede mag-provide nito. Ang Diyos lamang. Kaya, pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, hayaan mong ang Diyos ang mag-angat sa iyo kapag ikaw ay nanghihina. Come on, sabihin mo. Ayaw. Okay. Ayan. Mabilis ba? Okay. Sige. Can I invite you to stand and let's read the Word of God. Okay. Sa James chapter 5 verse 17, and 18, the Word says, si James po ang nagsulat po nito, Elijah was a man with a nature like ours. And he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. So napakatagal. 3 years and 6 months, no rain. And verse 18, then he prayed again. And the sky poured rain, and the earth produced its fruits. Let us pray. Father in heaven, we praise you and we thank you, Lord. We give praise and glory to your name, O God. Dinala mo po kami sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin at purihin. Dalangin po namin, Panginoon, sa pagpasok namin sa loob ng simbahang ito. Ano man po ang kabigatang aming bit-bit, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Kami po ay magkakaroon ng kagaanan, magkakaroon kami ng kaginawahan, ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kagalingan, ng kalakasan mula sa inyo. Nawa po ang mga salitang ito'y gamitin mong instrumento upang kami po ay lumaya sa lahat ng mga bandages ng aming buhay. Lumaya po kami sa kasalanang aming hindi maiwasan. Lumaya po kami sa bigat ng aming damdaming hindi namin mabitawan. Ikaw, Lord, ang aming Diyos at ang aming Panginoon na matay sa krus para sa amin. Linisin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng spirit of obedience, Lord. At tulungan mo pong ang aming bukas na puso't isipan ay yakapin ang bawat salitang inyong pinagkaloob sa amin. Forgive us, Lord, for all our sins. And this forgiveness, Lord God, we will enjoy the best worship to you. Lord Father, we give praise, all and honor and glory. Sanctify us while we were listening to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. So tanong, ano po ang pinapakita ng ating binasa tungkol sa buhay ni Elijah sa bawat isa sa atin? Elijah, for your information, had an amazing relationship with God. Maliwanag din po na mayroon po siyang really amazing prayer life. No, his passion is to pray and to worship God. He honored God.
Ngayon, nais ko pong ituon ang inyong pansin sa unang bahagi ng talatang binasa natin. Sinasabi dito na si Elijah ay isang taong merong ano? Tingnan po natin, basahin po natin yung naka-highlight. Elijah was? Amen. So si Elijah daw ay isang tao na ibig sabihin doon sa phrase na iyon, sa original na wika, no, si Elijah daw ay merong isang katulad natin na pagkatao. Merong din siyang katulad natin na may pagnanasa, may damdamin, may emosyon, at maging mga kahinaan. Okay? Meaning, siya po ay taong parehong nakikipagbaka at may limitasyon na nararanasan katulad nating lahat. So, ibig sabihin, tao rin siya katulad natin. Amen? Wala pong kakaiba sa kanya. Pareho natin siya. So, paano tayo makakapaghanda sa mga panahon ng may mga pagsubok? Okay? Kapag nasa lowest point na tayo ng ating pinagdadaanan at kapag dumating na ito, nararanasan na natin ito. Paano ang paghahandang ginagawa natin? Okay? Let God lift you up when you are down. There are 3 points that I'm going to share to you. Number 1, okay, kailangan nating alalahanin. We should always remember the highs, the highlights, no? And remember the God's faithfulness in our life. At ng pangalawa, kapag nandun na tayo sa lowest point, we need to turn to God. Sa Diyos po tayo babaling. Dahil ang tendency ng mga tao, especially nowadays, in just to run away. No? It's just to run away. Magkukunwaring parang walang nangyayari. O walang nangyayari. It's ignore things. No? Pinipili natin na tumakas doon sa realidad ng totoong sitwasyon ng ating buhay na pinagdadaanan. Tama pa? Amen? So, pero, sa halimbawa, sa buhay ni Elijah, kapag nasa low point tayo ng buhay natin, we need to turn to God. We need to run to God. Sa Diyos tayo unang lalapit. And so, when you always remember the highlights, in other words, we live a life of gratitude. We live a life of personal worship. We live a life of remembering, encountering our blessings day by day. Amen? So, enduring the lowest lights or low points, hindi na kailangang tumalikod sa Diyos. Hindi natin kailangan. We don't need to run away from God. But, always turn to God. Amen? Mag-cling tayo sa ating Panginoon. Run towards Him. For we know, He will be living the life that is worth it. Amen? Worth it ang lumapit sa ating Panginoon. Hindi tayo bibigay ng ating Diyos. Tama po ba? And point number 3, this is a sure conclusion. When it comes to finish our lives, we know we can rest in confidence. We all finish well. Amen? Okay, let's begin. Sama-sama po tayong matuto sa life ni Elijah. Okay? Remember God's faithfulness. Yun yung highlight. Let's open our Bible in 1 Kings chapter 17, verse 1. Now Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab. May dalawa pong karakter po na nandito na ipapakilala po sa atin o introduce sa atin. Hindi po natin gaanong alam ang kanilang background. But si Elijah, maliban sa mga ginamit dito, meron po siyang napakahalagang bagay na alam natin ang kahulugan. Ano yon? Na ang pangalan niya, ang ibig sabihin is Yahweh is the Lord or God is my God. Really amazing name, tama po ba? Yun ang meaning ng kanyang pangalan. So pagkatapos, kinausap ni Elijah si King Ahab. Sino naman to si King Ahab? Si King Ahab is hari po siya ng Northern Kingdom of Israel. Isa po siyang napakasamang hari na gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Diyos. Alright? Sinabi ng previous chapter,
he did more evil than all of the kings before him. Nakikita po yan sa 1 Kings 16:33. He led Israel into practice of idolatry, worshiping false gods, Baals, Asheras, at iba pang mga Diyos-Diyosan. So, itong si King Ahab, ang Diyos na nasa sa kanilang isip at ipinaalam doon sa mga tao, sa kanyang mga mamamayan, ay naghahandog ng alay. At hinihingi pa nito yung mga paggamit doon sa tinatawag na cult prostitute. No? Yun yung process ng kanilang worship. At pinakasalan pa nitong si King Ahab ang isang napakasama o mas masama pa sa kanya na hari. Ang pangalan niya ay si Jezebel. Alright? So, nandyan ba siya? Ayan. Alam nyo na, ha? So, mga kabataan, hindi po siya mermaid, ha? Si Jezebel. Okay? And so, when Elijah went to Ahab, sinabi niya, sent to him, "As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years." Wala daw kahit hamog o kahit ulan, no, sa loob ng ilang taon, except, sabi niya, by my word. Siyempre, mga kapatid, hindi po, no, inaangkin ni Elijah na siya ang may kapangyarihan na magdulot ng lahat ng mga mangyayaring iyon, taggutom at tagtuyot. So, ang ibig niyang sabihin, ay nagbigay ng mensahe ang Panginoon sa kanya para sabihin kay King Ahab. Amen? Naintindihan? Wala pong kapangyarihan sa Elijah na yon. Siya po ay mensahero, propeta po siya. Okay? Gaano po ito tatagal? Ang tagtuyot at taggutom na to? 3 years and 6 months. Obviously, magkakaroon po ng taggutom. Tama? Okay. Sa tingin ba ninyo, apektado din ba dito si Prophet Elijah sa tagtuyot at taggutom? Yes, of course. Ngunit, sa gitna ng matinding tagtuyot, doon mismo naha-highlight sa buhay ni Elijah ang dakilang katapatan, dakilang kapangyarihan na inilaan ng Diyos para sa kanyang buhay. Tama po? Amen? Nasusundan niyo ako? Naniniwala ba kayo na kahit dumaan po tayo sa panahon ng tagtuyot ng ating buhay, emotional problem, emotional or spiritual drought, maaari po ba tayo makaranas ng dakilang pagkilos ng Diyos? Amen. Ganon katapat ang Diyos. So sa gitna mismo ng krisis, doon madalas po nating nararanasan ang kadakilaan, ang katapatan ng ating Panginoon. Marami po sa atin sa kabila ng mga trahedya ng ating nasaksihan, ng mga pagsubok at personal nating pinagdaanan. Nakakaranas din po tayo ng kamanghamanghang kadakilaan at kabutihan ng ating Diyos. Amen po. So, sa gitna ng ating pagluha, nakakaranas tayo ng pag-aliw mula sa ating Diyos. Sa gitna ng ating mga kalungkutang nararanasan, nakakaranas din po tayo ng kasapatan mula sa ating Panginoon sa kabila ng tayo ay nagkukulang. So sa gitna ng tila imposibleng sitwasyon, nasasaksihan po natin ang kanyang himala at mga pagpapala. Amen po ba? So that is the highlights ng ating buhay. So ang tagtuyot ay hindi nangangahulog ang wala ang Diyos. Amen? Katulad ngayon, alam mo, really timing ito. Napanood nyo ba sa news, sa Europe? Dumidikit yung sapatos doon sa semento. Talagang umaangat. So yung stoplight natutunaw yung plastic. So nagkaroon ng panic buying ng aircon. Alam mo sa kanila, 42 degrees, natataranta na sila. Dito umabot tayo ng ilang degrees sa pinakamataas sa Pilipinas. So, kadalasan sa panahon ng tagtuyot natin, lagi nating tandaan,
Pinakamalinaw na nakikita ang kanyang kapangyarihan, katapatan at mga biyaya. Tama po ba? Amen? So, what happens with the heights? So, we need to remember God's faithfulness. Huwag po nating kakalimutan yan, mga kapatid. Ano man ang sitwasyon mo, God is still faithful to us. Sabihin nyo nga sa katabi mo, God is faithful to you. Okay? Example, obviously, affected si Prophet Elijah. Okay, sa verse 2, the word of the Lord came to him, saying, so inutusan po siya, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which it is east of the Jordan. It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. Now, really amazing, sa panahong wala pong tubig, alam niyo naman ang Israel, yan po ay drought talaga yan. Yan po ay desyerto. Ang Diyos ay nag-provide siya ng isang batis, na isang pinagmumula ng tubig para kay Elijah. So, nakita niyo yung favor? That is the highlights. At dahil alam ng Diyos na hindi magsusurvive si Elijah sa tubig lamang, okay, nag-imbento ang Diyos ng first ever food delivery service in the history. Ang tawag doon, Raven delivery. O kala nyo, yung mga Grab na lang na yan, noon pa, meron ng food delivery. Okay? The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and it would drink from the brook. Okay? So, ang highlight kay Elijah, with God, sa gitna ng tagtuyot, now, harapin natin ang reality. Ano ang reality? Na-imagine nyo ba? Elijah, every day, nagpupunta doon sa brook. Umiinom ng water. Amen? Kaya lang, siya po ay papayat ng papayat. Bakit? Sapat ba yung pagkain na di-deliver? What do you think? I can imagine, papayat siya ng papayat, na habang pumupunta po siya doon, yung brook na yon, possible bang matuyo din? Yes. Tagtuyot eh. Alright? So verse 7, it happened after a while that the brook dried up. Ayun na, natuyo na. Because there was no rain in the land. And verse 8, then the word of the Lord came to him, saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you. Okay. Ang babaeng ito, hindi po siya Jew. Siya po ay Gentile lady. Kung matatandaan niyo po sa Old Testament, ang reality when it comes to talk about widows, they are hopeless. They are helpless. Without husband or without son in the family na magsusupport, wala po silang magagawa. So they would be practically helpless, social caste, outcast. Namumuhay po siya sa laylayan ng lipunan at lubos po lang na umaasa sa kabutihan ng ibang taong pwedeng makatulong sa kanya para sila ay mabuhay. That's the life of widows there. Ang matindi nito, hindi po siya Jew. Siya po ay Gentile lady. Tapos sabi ni Lord, a widow there will provide for you. Ang sabi pa ni Lord, hanggang matapos yung tagtuyot o yung famine. Okay? So amazingly, even in the midst of drought, God will make it happen. And even in the impossible situations, God will make a way. Can I hear an amen? Now, fast forward, 3 years and 6 months, the drought, and famine, what happened? Doon. Tingnan natin. Chapter 18, verse 1. Now it happened after many days that the word of the Lord came to Elijah in that 3rd year, saying, go, show yourself to Ahab,
and I will send rain on the face of the earth. Now, sigurado ako, napahinga po ng malalim dito si Prophet Elijah and nagsabi, wow, Lord. Sinabi niya, 3 years and 6 months after dumating kayo sa eksaktong panahon. Thank you, Lord. Amen? Now, verse 2, So Elijah went to show himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria. And in verse 17, it says, nagkita na silang dalawa. Ahab saw Elijah, the King Ahab. And Ahab said to him, Is this you, you traveler of Israel? Okay? Dahil malinaw po sa isip ni Haring Ahab na si Elijah ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng taggutom at tagtuyot. Pero ang totoo, anong totoo? Doon sa binasa natin. Ngunit ang totoo, si Ahab mismo ang nagdala ng matinding kapinsalaan doon sa kanyang bansa dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. Amen? Makikita natin yan saan? Tingnan nyo sa verse 18. I have not troubled Israel, sabi ni Elijah. But you and your father's house have. Sabi niya, because you have forsaken the commandments of the Lord and you have followed the Baals. Ito po ang proposal ko sa iyo, Haring Ahab, sabi ni Elijah. Verse 19. Now then, send and gather to me all Israel. Saan? Mount of Carmel. Together with, sabi dito, together with 450 prophets of Baal and 400 prophet of Asherah. Right. Nasusundan niyo po ako? But God was going to do something amazing, in and through Elijah. Verse 20, babasahin ko po sa Tagalog. Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang propeta sa bundok ng Carmel. Propeta ni Baal. So lumapit si Elijah sa mga tao at sinabi, hanggang kailan po ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin ninyo siya. Subalit kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito. Ngunit, hindi sumagot ang mga tao. Siguro na-convict. Hindi rin ako sure doon kung na-convict sila. But this is the question. How long will you hesitate between two opinions? Ilang beses pa ba kayo mag-aalinlangan? Tayo ba, nag-aalinlangan ba tayo sa buhay natin minsan? Minsan sa faith natin at ating relationship sa Lord? Well, totoo naman yan. Minsan ganun tayo. Ito pong sinabi niya na to, isa po itong Hebreyong pagpapahayag na inilalarawan nito ang isang ibon na palipat-lipat sa mga sanga. Lumilipat sa isang sanga, pagkatapos bumabalik sa kabila at muli na namang maglilipat sa kabila. So hindi nito alam kung saan ba talaga sa dapat mamalagi at manirahan. Alam nyo, ganyan din po sa spiritual na kalagayan ng mga taong ito, yung mga Israelites. Or maybe, ganon din sa atin. Marahil kapag ito ay angkop o maginhawa para sa kanila, o angkop para sa kanila, maginhawa para sa kanila, magdadasal sila sa totoong Diyos. Pero pag hindi na sila komportable, magdadasal naman sila kay Baal, kay Asherah. Okay? Or sa iba't ibang mga idols. Unfortunately, ang hamong ito ay kailangan ding marinig, mga kapatid, ng mga taong nagpo-profess na sila ay Christians at tagasunod ni Jesus Christ, ating Panginoon. Kailangan marinig din natin itong lahat. Sapagkat kung minsan, iniaalay din natin ang ating pananampalataya sa maling lugar. Tama po?
Nagtitiwala po tayo sa mga tao ng ating sitwasyon. Nagtitiwala po tayo sa ating resources, minsan sa pera natin, or sa ating mga koneksyon, sa halip na ialay natin at ipagkatiwala ng lubusan ang ating buhay sa ating Panginoon. Minsan ginawa na nating lahat bago pa tayo lumapit sa Diyos. Bago pa natin ipanalangin at bago isuko lahat sa Kanya. Kapag wala na tayong masulingan, saka pa lang tayo lalapit. Kaya't ang dalangin ko, mga kapatid, sa araw na ito, piliin po natin magtiwala ng tama at mamahinga ng tama sa sanga kung saan doon po tayo makakapagpahinga sa piling ng Diyos. Amen? Okay, para hindi po tayo magpalipat-lipat, tumayo po tayo sa matibay at tamang pundasyon. Ang matibay na pundasyon walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo na nagligtas sa atin. Tingnan natin po anong nangyari. Nung magharap na, magaganap na yung kanilang pagharap doon sa Mount Carmel. Nang mayroon na sila, nandun na sila sa Mount Carmel sa bundok na yon, ito po yung instructions po ni Elijah. Ngayon, may dalawang panig, may dalawang grupo. Ang isang panig ay nag-iisang tao lang. Sino po? Elijah. At sa kabilang panig, mayroong 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah. So ano sa palagay ninyo ang tsansa ni Elias dito o ni Elijah? Sa pananaw ng tao, tila napakahirap isipin. Hindi ba? Tama po. 950 prophets versus 1 prophet. Amen? Ngunit ito ang naging instructions ni Elijah. Verse 23, basahin ko ulit sa Tagalog. Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro or ox. Okay? So they're going to prepare a sacrifice burnt offering. So pagkatapos, pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong, yung mga kahoy, ngunit hindi ito sisindihan. Ganon din ang gagawin ko sa isang toro. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong, pero hindi ko rin ito sisindihan. So walang magsisindi ng apoy doon sa gatong na yon. Verse 24. Pagkatapos, manalangin kayo sa inyong Diyos. Okay, yun ang hamon ni Prophet Elijah. At mananalangin din ako sa Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang totoong Diyos. Amen. Okay? At sumang-ayon ang mga tao. Ang yabang nila, confident. No? Minsan, ganun lang tayo eh. Nadadala tayo sa pagiging marami. All of them agreed. They said that it is good idea. Yun po ang eksaktong sinabi nila nung mga taong nag-agree. So, nang nangyari? Sinabi ni Elijah, okay guys, kayo na lang ang mauna. Okay? Come on, let's fight. Kayo na nga mga propeta ni Baal, gawin ninyo ang inyong ritual. Tumawag kayo sa inyong Diyos. Small D. No? Kaya, nagsimula na ang mga huwad na mga propeta. Sumasayaw sila sa paligid ng altar. Ewan ko kung anong klaseng sayaw, kung ganyan-ganyan ba yon. I don't know, hindi ko alam. So habang ang toro ay hiniwa-hiwa nila at inilagay bilang handog sa ibabaw ng mga kahoy, mula umaga hanggang tanghali, tuloy-tuloy na tumatawag at sumisigaw sa kanilang Diyos. Pagdating ng tanghali, wala nang lumalabas at wala pa rin nakikinig. No? Walang tumutugon sa kanilang tawag. Kaya pagdating ng tanghali, nilibak na sila ni Elijah. Sinabi niya, ilakasan niyo pa ang sigaw ninyo. Baka bingi ang Diyos ninyo. Amen? Baka bingi ang Diyos ninyo at hindi kayo marinig. O baka abala ang inyong Diyos. O baka naman natutulog. O kaya may ibang pinagkakaabalahan. Baka nanonood ng Chinese drama o kaya Netflix. Amen? Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsigaw at pagsisikap, wala pa ring tumutugon. Kaya,
Lalo na nilang ginalingan, lalo na silang pinagbutihan at pinatindi ang kanilang pagsigaw at ang kanilang mga ginagawa. Ngunit wala pa rin nangyari. Sa kabila ng lahat, di ko alam kung sa kabila ng pagsasayaw nila may tumambling na, may nabalian na, I don't know. Kumuha sila ng mga kutsilyo. Kumuha rin sila ng sibat. Ano ginawa nila? Hindi ka ba lalabas dyan, Diyos na Baal? Hiniwa-hiwa na nila yung kanilang katawan. Dumanak na ng dugo yung kanilang katawan. Sumigaw na sila, "Nasaan ka, Baal?" Pero wala pa ring lumabas na Diyos na Baal. Bakit? Wala naman talagang nag-e-exist na Baal na Diyos. Amen? Hanggang bago magabi, and this is it. It's his turn. A solo flight. Elijah. Jaran. Amen. So, kaya anong ginagawa niya? Inihanda rin niya ang bawat isang kanyang kailangan. May sarili rin siyang paghahanda. So, pinagputol-putol niya ang mga toro, isang toro pala lang yon. So, inayos ang mga kahoy, iniayos ang 12 bato na kumakatawan sa 12 tribes of Israel. Ito yung nagre-represent sa 12 tribes of Israel. Pagkatapos ay sinabi niya, "Bigyan niyo rin po ako ng 4 na jar na tubig." Practically, mga kapatid, it is so really impossible na makagawa ng apoy ang isang tao na sa isang kahoy na babad sa tubig. Pero ang ginawa niya, hindi isang jar, hindi 2, kundi 4 na jar. Okay? Napaka-imposibleng sumindi nun, mga kapatid. Nakuha nyo? Now, handa na sila ngayon, at sa ika-2 round na to, turn na ng ating pambato, Elijah. Pagkakataon na ng ating Panginoon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Let's see sa verse 36. At the time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, and he prayed, "O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, today let it be known that you are God in Israel, and I am your servant, and I have done all these things at your word." Kita nyo kung gaano dakila at kapakapangyarihan ng kanyang salita? Sabi niya, "This is from you, O Lord. This is not my idea, not mine, Lord." And then he said, verse 37, "Answer me, O Lord, answer me, that these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their heart back again." Pakita mo, Lord, yung kapangyarihan mo. Verse 38, "Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench." Wow! Praise God! No doubt, mga kapatid, ang apoy kanino galing? Sa Diyos from heaven, bumaba dito. Ito'y apoy na nagmula sa Diyos, mula sa langit. At pagkatapos ay sinabi sa verse 39, sabi niya, "When all the people saw it, they fell on their faces and they said, 'The Lord is God. The Lord is God.'" Amen. Then Elijah said to them, to the Israelites, "Says the prophets of Baal, do not let no one of them escape." Walang hayaang makatakas doon sa 450 hanggang 400. Wala ni isang patatakasin. And sabi niya, then Elijah brought them down to the brook, Kishon, and slew them there. Now, what was the highlight of his life? Kung ikaw po yung naroon, may tuturin mo po ba itong isang highlights sa sandaling ito? Of course, yes. Maliban kung ikaw ay propeta ni Baal, definitely hindi.
Amen? Ngunit oo. Tunay nga po itong isang highlight na katagumpayan sa buhay po ni Prophet Elijah. Remember our point. No? How do let God lift us up when we are down? First, we have to remember God's faithfulness. Paano po ito i-apply sa ating buhay? What highs or highlights in your life with God can you remember that can testify God's faithfulness in our life? Pwede. Iba't ibang mga answered prayers. Amen? Yan o. Pwede, Lord, sinagot mo ang aking pangapanalangin sa pamamagitan ng aking kaibigan that they surrender their life to Christ and accepted you as their Lord and Savior. Pwede? That's the highlight. And a strained, a broken relationship restored. Yung sirang relationship ng family namin ngayon, dahil sa iyo, answered prayer kami, na-restore. Nag-unite ang family namin. Nagbago ang mga mahal namin sa buhay na dati hindi namin makasundo. Amen? Amen. And timely as sufficient provisions. Na yung time na nangangailangan, on time dumating ang provision mo, Lord, kung kailang namimiligro na maging ang aking buhay. Tama po? And healing and physical and emotional and spiritual healing. Maybe that's the highlight. Always remember, as we agreed earlier, everyday reasons. We have the reasons for thanksgiving. Kaya mga kapatid, maging ang pang-araw-araw nating mga buhay ay puno ng pagpapala mula sa Diyos. Amen po ba? Sabi ko nga, the moment na humihinga ka, when God created us, He gave us life. No, hiningahan mismo tayo ng Diyos hanggang hindi bumibitaw yung hininga na yan. Hindi mo yan nakikita, pero nararamdaman mo yung iyong buhay. Because that is coming from God. That is a great blessing. That is a highlight in our life. Amen? Come on, palapakan natin ang ating Panginoon. Na kung bubuksan lamang po natin ang ating mga mata upang makita natin ang mga ito, bilangin natin ang mga ito, maaalala natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. So let God lift you up when you are down. Okay? Pangalawa, the lows. When our life experience lows, we need to turn on to God. Do not run away. Okay? 1 King 19 verse 1, sabi niya, Now I have told Jezebel, tingnan natin to, all that Elijah had done after na mga ginawa ni Prophet Elijah and how he had killed all the prophets with the sword. Pinatay 950 prophets of Baal and Asherah. Verse 2. Then Jezebel sent a message to Elijah saying, So may the gods do to me, and even more, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Ano ibig sabihin? Hindi po ito isang birong babala ni Jezebel. Kita nyo kung gaano kasama. Masama na si Baal or si Ahab, mas masama po ito si Jezebel. Okay? Sinasabi ko sa iyo na si Jezebel, di ba? Mas napakapanganib na reyna. Kaya niyang tuparin ang banta niyang iyon. Alam po ni Elijah yon. At ipinapatay niya po ang napakarami pang mga propeta ng Panginoon bago pa kay Elijah. Kaya alam ni Elijah na kayang gawin po ni Jezebel yon. Basically, ang sinasabi po ni Jezebel kay Elijah, sa banta niya, Elijah, 24 oras ka na lang mabubuhay. Ngayon din, di ba sabi? Ano sinasabi? At this time. Amen? At this time. Tomorrow. Okay? So what happened to Elijah? Tandaan niyo po ang sabi doon sa James, yung first sentence.
Anong nature? Meron siya. Katulad din ng atin. Okay? Katulad mo, katulad ko. Ngayon, sometimes, kapag dumating tayo sa point ng lows ng buhay natin, it's very easy for us to forget the highlights. Tama ba? Lahat ng mga nagawa ng ating Panginoon, lahat ng ating mga na-accomplish, lahat ng mga miracles na naranasan natin, we easily forget kapag nandun tayo sa lows ng ating buhay. Minsan nagnayari po talaga yan. Para pong sketch. Amen? Nagkamali ka, nabubura lahat. Okay? All of a sudden, ang low point sa buhay natin, ang sakuna, ang mga pagsubok, ang doubt mo sa iyong sarili, mas nangingibabaw po yun, yung lahat ng lows natin sa ating isipan kaysa sa mga tagumpay natin sa ating Panginoon. Tama ba? Now, yan mismo ang nangyari kay Prophet Elijah. Verse 3. And he was afraid and arose and ran for his life. Kita nyo? After ng kanyang victory, he ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Meron po siyang kasamang servant. Ano po implication ng kanyang statements na to? May lingkod po sa Elijah at malinaw na malaking tulong ito sa kanya. Ngunit sa bahaging ito, ayon sa ating pinakamainam na pagkakaunawa, hinahanap po ni Elijah ang isang lugar kung saan maaari na po siyang sumuko. See? Even tayo, pansinin nyo, hindi lang po siya gustong bumitiw bilang propeta ng Diyos, kundi tila nais na rin niyang bumitiw sa mismong buhay niya. Okay? Sa madaling salita, iniwan niya ang kanyang lingkod na parang sinasabi niya, humanap ka na ng iba mong mapaglilingkuran dahil hindi na kita kaya, hindi na kita kailangan. And it says in verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under juniper tree, and he requested for himself that he might, what? Die. Hininahis niya ng mamatay. Sigurado ako, ikaw at ako, ang pakiramdam mo ngayon, parang nakaka-disappoint naman to. After all those battles na pinagdaanan, and then after that, suko agad. Nako nyo? Previous verses lang ang pinagdaanan o chapter lang ang pinagdaanan. Isang chapter lang ang pagitan sa kanyang tagumpay and after all, nag-crash lahat because of his lowest point ng buhay. Isang bagay lang po ang tiyak natin. Hindi ko alam paano ipaliwanag yon. Bakit ganun yung nangyari sa kanya? Pero isang bagay lang po ang tiyak ako na sinasabi dito. Sa James, tungkol kay Elijah. Siya po ay taong katulad din natin. Amen po ba? Sa madaling salita, sa nangyari ito kay Elijah, maaari din po ito mangyari sa atin. Totoo? He requested for himself that he might die and said, it is enough. Now, O Lord, take my life. I am not better than my fathers. Buti na lang, hindi niya po gustong kitilin ang kanyang sariling buhay. Sa Diyos niya ibinibigay. No? Hindi naman niya sinubukang magpakamatay. Amen? Sa halip, hiniling niya sa Diyos na kunin na lamang ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? So nakakalungkot isipin na sa panahon natin ngayon, in our generation today, napakababa po ng pagpapahalaga ng maraming tao sa kanyang buhay. Napansin niyo ba yon? Kapag dumarating po ang mabibigat na mga pagsubok, ay tila po, no?
Nawawala na sila ng pag-asa at napakarami po ang nag-iisip at natutukso, nakitilin ang sarili nilang buhay. Nowadays, in our generation. Meron pong 3 letter dito. Can you show these 3 letters? Familiar po kayo dito? Mga kabataan. Sino ang familiar dito? KYS. Sino ang naglalaro ng mga games dito? Familiar kayo? May nakakaalam? Ha? Merong may nakakaalam. I'm sure meron. Ayaw lang umamin. Tama? Alvin, alam mo to? Ha? See? So, ibig sabihin, dumadaan ito sa wall nyo. Maaaring pag naglalaro kayo, yan ang binabato sa inyo. So, siguro, alam ko na, sinasabi ko na, alam ko may nakakaalam nito sa inyo. Tila napakagaan na lamang para sa napakaraming tao na ang paggamit ng salitang ito. Okay? Ang easy, they were so really easy. Madalas ginagamit po nila itong 3 keys upang mang-api, para manghiya, para manghamak ng iba sa internet. Kapag may mga nagagawa po silang pagkakamali o kaya may mga games kayo, may kampihan kayo na gawa mong mali, itong sinisend nyo. Ito yung sinisend nila. Okay? Kapag may mga mali o mga maling pagtingin, pag-aakusa, sa gitna ng mga, minsan may mga dating sa kanila ay may kabubuhan, nakakahiya, mga hindi katanggap-tanggap ng mga nagawa, itatype nila yung keys, KYS. Ano po ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? See? We are all aware. Okay? Magpakamatay ka na. Minsan sinasabi po ito parang biro. Parang wala pong nakakatawa sa birong yan. Kill yourself. Amen? Always remember the power of our tongue. Mangyayari kung ano ang laging sinasabi. Kasi magmamanifest yan sa isip at na bumababa sa puso. Ang totoo na nagiging manhid po tayo. Mga kabataan, mga naggagamit at laging babad sa internet. Napakaraming tao, lalo na sa mga henerasyong ito, tila nawala na ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Naging napakagaan na lamang para sa kanila ang isipin, ang sabihin, o kahit biruin ang tungkol sa pagpapakamatay. Are you aware of that? Mga parents, baka ang alam natin, ang anak natin andyan, okay lang, natutulog, kasama mo, nakikita mo kumain. And after all, makikita mo nakahang na lang sila. Kasi we don't have time to talk to them. We don't have time to check them. We don't have time. Because, you know, busy tayo. Amen po ba? Wala tayong alam na meron na pala, nag-undergo na sila ng anxiety and depression. At dahil sa paulit-ulit ang impluwensya ng mundong ito na nagsasabing, kapag may nagawa kang mali, tapusin mo na ang lahat. Maraming tao ang nalilinlang ng ganitong klaseng pag-iisip. At kung ikaw ay nakikipaglaban sa ganitong kaisipan, mga kapatid, ngayon, sinasabi ko sa iyo, ang aking dalangin, lumapit ka sa Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nag-iingat sa iyo. Siya ang may reason kung bakit naririnig mo ito ngayon. Maging sa mga manonood sa atin online. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo at mahal ka niya, mga kapatid. Amen? At kung kailangan mo ng kausap, counseling, handa kami magtumulong sa iyo. Amen? Maaari kang lumapit sa mga leaders dito, lumapit kayo sa akin. Bukas ang ating church, bukas ang puso namin para yakapin kayo. Maaari po tayo magtakda ng panahon. Pero pakiusap, huwag mo nang i-entertain yan sa iyong kaisipan. At huwag mo nang i-entertain sa iyong puso sapagkat hindi ito nagmumula sa Diyos. Amen? Kaya kapit lang, kapatid. Lumapit ka sa Diyos, maging mismong sa sandaling ito, sama-sama nating gawin
at magtagumpay tayo laban sa trap ng kaaway sa buhay natin. Amen? Now, back to the history. Verse 5. He lay down and slept under a juniper tree. Nakatulog siya. And behold, there was an angel touching him, and he said to him, Arise, eat. Then he looked, and behold, there was at his head a bread cake baked on hot stones. Imagine mo, ang angel pa talaga yung nagluto ng cake doon sa mainit na bato. At nandun din yung jar of water. Ang galing, no? Pag andun talaga yung favor ng ating Panginoon, maaaring at this time naalala ni Elijah yung experience niya na may raven, no, may brooks na lumalabas yung tubig na nagde-deliver sa kanya ng mga pagkain. At this time, angel na mismo ang bumaba para siya'y pakainin. Ano? Ang sabi dito ng angel sa kanya, verse 5, so he ate and drank and lay down again. Parang bumalik ang kanyang lakas. Amen? Nakaka-drain kaya nung lakas yung nakatutok ka lang sa problema. Mamatay na ako. Paano yung buhay ko? Kasi ang akala niya, siya na lang mag-isang natitira sa mga Israelites. Oh, okay. God said to Elijah, Elijah, it's okay. Magpahinga ka muna ng kaunti at walang problema. Kumain ka, uminom ka, matulog ka. No? Hindi lang isang beses. Pagkatapos, ganito sinabi sa verse 7, the angel of the Lord came a second time and touched him and said, Arise, eat, because the journey is too great for you. So he arose and ate and drank and went into the strength for ilang araw? 40 days. And ilang gabi? 40 nights. Grabe. Bumalik ang kanyang lakas. Siguradong napakasustansya ng vitamina na pinakain sa kanya. Amen? Amen po ba? Kaya sinasabi nito, sa lakas na ibinigay ng pagkaing iyon, naglakbay siya ng 40 days and 40 nights. Saan po siya nagpunta? Saan? Mount Horeb. Saan po ito? The mountain of God. Diyan po isinulat, no, ng Panginoon doon sa tablet stones na dinala ni Moses, no, mula sa ating Panginoon, yung 10 Commandments. Sa verse 9, basahin ko po sa Tagalog, siya po ay pumasok sa isang kuweba at doon nagpalipas ng gabi. Mount Horeb na po ito. Ngayon, sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang ginagawa mo, Elijah? Verse 10, sumagot siya, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tapat po akong naglilingkod sa inyo. Ngunit, tinalikuran ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo at winasak nila ang mga altar ninyo. At pinagpapatay po ang mga propeta ninyo. Ako na lamang po ang natitira at pinagsisikapan pa nila akong patayin. Ano ginawa niya? Dumaing. Nagreklamo sa Diyos. Okay? At sinabi sa Diyos, Elijah, sinabi ng Diyos kay Elijah, tumayo ka rito sa bundok. Okay? Dadaan ako sa harapan mo. Ihahandog ko sa iyo ang aking presensya o ihahayag ko sa iyo ang aking presensya. Magkakaroon tayo ng personal na oras na tayong dalawa lamang. Okay? Now, pagkatapos ay nagkaroon ng lindol, pero wala doon ang lindol. Nagkasunod-sunod na tumating ang napakalakas na apoy, wala din po doon. At nagkaroon ng napakalakas na hangin na nadudurog ng bato, parang tornado, wala rin po siya doon, ang presensya niya doon. At pagkatapos, ay narinig ang tinig at banayad at marahang tinig. O gaya ng tawag ng iba na, no? Tahimik at banayad. Tinig ng Diyos. Doon sa banayad na tinig ng Diyos, nandoon ang presensya ng ating Panginoon.
Ulitin ko, verse 13. Elijah heard it. He wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the gate of the cave. And behold, a voice came to him and said, it was the same question. Anong tanong? Sa English naman. What are you doing here, Elijah? Pareho pa rin ang sagot. No? There he said, I have been very zealous for the Lord, the God of hosts. For the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down the altars, and killed your prophets with the sword. And I alone am left, and they keep my life to take it away. Again, nagrant na naman siya. Nag-complain na naman siya. Okay? Gusto ko po i-share ito sa inyo. Yung key principles na akin po napakinggan sa teachings po ni Pastor Peter. Ano po yung key principles? T stands for thoughts. Ano po yung impact nito sa ating kaisipan? E stands for emotion. Ano po yung influence o napipil po natin dito? At ano yung action? How we feel, and will impact doon sa behavior po natin. T stands for doon sa life, sa lows ni Elijah, sa thoughts niya. Ano sinasabi niya doon sa thoughts niya? Next slides. My God, stop the rain. Hindi yan. Mali. Doon sa isa pa. Kulang? Ito na lang. Sagot na yan Highlights na yan. Doon sa thoughts niya, ang unang thoughts ni Elijah, my life is over. I achieved nothing. I'm not better than ancestors. I'm the only God followers left. All others have forsaken God. Iniwanan ang Diyos. Kinalimutan ng Diyos. I'm going to be killed. Papatayin ako. That's the thoughts. Ano po yung nandun sa kanyang emosyon, sa kanyang pakiramdam? Sadness, discouragements, uselessness, hopelessness. Yun yung nararamdaman niya. At ano yung actions? He ran away. Tumakas siya. And my life, sabi niya, ask God to end it. Kunin mo na lang, Lord, ang buhay ko. Yun yung action niya. You know the thoughts? Yung lowest point ng kanyang buhay. But how did God lift him up? Ito po yung ginawa ng Panginoon. In verse 15, the Lord said to him, go, return to your way into the wilderness of Damascus. And when you have arrived, you shall anoint Hazael king over Aram. And verse 16, Jehu, the sons of Nimshi, you shall anoint king over over Israel. Elisha, the son of Shaphat of Abel Meholah, you shall anoint, as prophet in your place. To make the long story short, sabi ni God, Elijah, hindi ka pa tapos. May gagampanan ka pang trabaho. Tungkol naman kay Ahab at tungkol kay Jezebel, again, natupad na yung propesya sa kanila. Na-wash out po sila. Marahil, sabi ng Panginoon, hindi ka nagagamitin para kay Jezebel at kay Ahab. Sabi ng Panginoon. Maaring ibang tao na, ito na yung mga taong inanoint mo. Prophet Elijah. And verse 17, it shall come about, the one who escapes from the sword of Hazael, Jehu shall put death. And the one who escapes from the sword of Jehu, Elisha, shall put to death. Now, in verse 18, yet I will leave 7,000 of Israel, all the knees that have not bowed to Baal. Meron palang 7,000 na natitira na hindi sumamba kay Baal. Hindi umalik kay Baal. So, ibig sabihin, hindi po nag-iisa si Elijah. Tama po? Naakala niya nag-iisa na lang siya. Amen?
So nagkaroon ng change of thinking. Ano na ngayon? Dong T. Kung kayo na ngayon, hindi pala ako nag-iisa. Ito na ngayon. Ang thoughts na ngayon nabaligtad. God stopped the rain, fed the ravens, provided by the widow. God brought rain, victory over Baal and Asherah prophets. God has still work for me to do. And God preserved 7,000 people. Yun yung thoughts. Ano na ngayon yung emotions niya? There's hope, there's encouragement, gratitude that God is faithful. He worshiped God. Amen? Meron na siyang amazing tracks. Anong action? He obey God, walk by faith, and finish the race. That's his thoughts. Amen? Now, mga kapatid, pangatlo, last. Sorry if I take your time, but I have to finish this. Finish well, rest and confidence. So paano po natapos na matagumpay si Elijah? Verse 19. So he departed from there and found Elisha. Nagkaroon na siya ng disciple, si Elisha, the son of Shaphat, while he was plowing with 12 pairs of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed over to him and threw his mantle on him. Then he rose and followed Elijah and ministered to him. Eto na. 2 King chapter 2 at chapter 2 verse 11 to 12. Basahin ko po sa Tagalog. Habang naglalakad po ang dalawa, ni Elisha and ni Elijah, nagkukwentuhan. Bigla pong may dumating na karwahing apoy, okay? Hinihila po ng kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila at nagkahiwalay po ang dalawa, si Elisha at saka si Elijah. At bigla pong sumigaw siya, Ama ko, Ama ko, ang mga karwahe at ang mga kabayo, at ang mga ngabayo ng Israel, hindi na po nakita ni Elisha si Elijah. Ano po nangyari kay Elijah? Ano nangyari? Kinain po siya ng apoy. Ibig sabihin, dinala po siya ng Panginoon sa langit. Ibig sabihin, siya po ang isang tao sa Bible na, anong tawag doon? Rapture. Amen? Question. Elijah ended well? Elijah ended well? Amen. Literally, in a blaze of glory, kinuha siya ng ating Panginoon. Ikaw po at ako ay hindi po magtatapos ang ating buhay sa pag-akyat sa langit. Nasakay ng karwahing apoy. Amen? Pero sa totoo lang, hindi rin po ako sigurado kung ako'y mangyayari sa akin yon. Pero ito lang po ang natitiyak natin. Isang bagay po, we can all finish well. Amen? Narito po huling verse para sa ating lahat. Hebrew 12. Sabi dito, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us all lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with the endurance the race that is set before us. In other words, keep going. Remember the highlights. Remember yung highlight ng buhay natin. And we are down. And the lowest points ng ating buhay. We need to finish well. And in verse 2 sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand at the throne of God. Amen.
Let us pray. Can we stand and let's pray? Para sa ilan sa inyo po dito na narito ngayon umaga, maaaring hindi pa nagsisimula ang takbuhin po ng inyong pananampalataya at ang inyong pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Maaaring hindi pa nagsisimula o maaaring nanglulupaypay o nanghihina dahil nakabitaw ka o maaaring hindi mo pa naibibigay ang iyong buhay ng kumpleto sa ating Panginoon. Dalangin ko po sa araw na ito na maging unang hakbang mo tungo sa pamumuhay sa presensya ng ating Panginoon. Isang buhay na nabubuhay para sa kanyang kaluwalhatian. At hinahayaan mo na ang kanyang espiritu ang mamahala at gumalaw sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon, personal na kasama namin, maging nasa online, at hindi mo pa naibibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon, gawin mo na ngayon sapagkat ito ang buhay na laging sulit ipamuhay dahil sa ating Panginoon. Ito lamang ang buhay na tunay na may kabuluhan. At ito ang tanging buhay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. At tapusin mo ng maayos ang iyong takbuhin. Kaya ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, sabihin mo ito sa Kanya at i-declare mo ito ngayon. Panginoong Hesus. Come on. Sabihin mo ito. Panginoong Hesus, declare mo ito. Ipinapahayag ko na ikaw ang aking Panginoon. Tulad ng ipinahayag ni Elijah, ikaw, O Panginoon, ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Mahal kita. Salamat, Jesus, sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa paghalili mo sa aking lugar. Salamat sa dakilang pagpalit na iyong ginawa. Ginawa na kung saan pinalaya mo ako. Dahil inako mo, Panginoon, ang lahat ng kasalanan at kahihiyan ko. Kaya ngayong araw, aking Panginoong Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Mula sa araw na ito, hindi lamang ako ang babaling sa iyo, kundi lalakad ako kasama mo. Sapagkat alam kong sasamahan mo ko sa bawat araw ng aking buhay. Amen. Panginoon, we pray sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat ng aming mga kapatid, natulungan mo po kami, Panginoon, na ma-highlight ang inyong kapangyarihan at ang inyong buhay sa aming lahat. Na dumating man, Panginoon, ang lowest point ng buhay namin, hindi namin kalilimutan ang aming napagtagumpayan na. Na lagi po namin aalalahanin ng kabutihan kung paano mo kiniligtas, paano kami pinalaya, paano mo kami pinagaling, paano mo sinagot ang aming mga dalangin, maging ang mga imposibleng bagay na dumating sa aming buhay. Lord, nagawa mo. Lalakad kami every day in our life. Samahan mo po kami. Tulungan mo po kami magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. Lahat ng temptations, Lord, tulungan mo kaming ito'y daanan namin at tagpasan at pagtagumpayan. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa iyo because you are our Lord, our victory. Lord, ang puso namin, isaturate mo ito ng iyong holiness. Our life, Lord God, saturate our holy life. And we live with holy living. Lord, check always our mouth, our confession and declaration, our words of expression, Lord. Lord, let this mouth be holy. Let this mind, our thoughts,
we remember always your greatness, your goodness, and let our heart be free from trouble in Jesus' name. Lord, you are our God. You are our joy, our peace, and you are our victory. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Lord, tinatas ko po ang pagtatapos ng aming service na ito. Lord, saturate each and every one with your Holy Spirit, Lord. Let the Holy Spirit stays and live inside our heart and our mind. Lagi mo po kaming kausapin at samahan. At kami babalik muli sa lugar na ito para ikaw ay purihin at sambahin dahil pinagtatagumpay mo kami araw-araw, oras-oras. Minuminto to ng aming buhay. May the Lord bless you and keep you. And may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace. And may you be a blessing to others. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, God bless everyone. Thank you. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.